aking FB page. So, hi everyone! I just want to say muna thank you so much doon sa mga nakapag-purchase na sa aking online FB page, which is ang Cosmic Gemstones. Okay, itong video na to, i-upload ko po ito sa aking YouTube channel at sa aking FB page po. Okay, so doon sa mga nakapag-purchase na at sa mga balak bumili ng aking mga Lucky Charms, nag-iisa lang po yung aking FB online store, which is ang Cosmic Gemstone na makikita sa FB page po. Wala po akong Shopee or Lazada online po. Only FB page, kung ano po yung profile picture ko sa aking YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page, okay? So without further ado, let's start our topic for today. So i-upload ko to sa aking YouTube channel at sa aking FB page. Okay, may mga nagtatanong sa akin regarding po ito sa piyaw, since maganda po yung tanong niya. Okay? Ang tanong kasi sa akin regarding po sa piyaw, kung alam naman natin ang mga piyaw, may mga bawal po yan, di ba? May mga do's and don'ts, ika nga. May mga hindi dapat gawin, di ba? Ano ba yung mga hindi dapat gawin? Una, bawal isuot pag matutulog. Bawal hawakan ng ibang tao. Bawal mabasa ng any kind of liquid substance. Bawal hawakan ng ibang tao or bawal isuot ng ibang tao. Ngayon, may mga nare-receive po akong tanong regarding po sa piyaw bracelet na yan kasi napaka-interesting po. Napakaganda po nung tanong ng aking isang suke. Tinatanong niya kung pwede daw ba hawakan, halimbawa itong piyaw bracelet, pwede daw ba hawakan ng asawa niya or vice versa. Kung kayo po ay may asawa tapos may mga nagtatanong kung pwede daw ba hawakan or haplusin ng asawa mo yung piyaw bracelet. Okay, so yun po yung tanong niya at yun po yung bibigyan ko ng linaw at bibigyan ko ng kasagutan. Okay? So ngayon, ito naman po yung pananaw ko dito. Kasi sabi ko nga kanina, bawal po, isa po sa pinakabawal ang hawakan ng ibang tao ang inyong mga piyaw bracelet. Okay, bawal po. Since asawa naman niya, or mag-asawa sila, vice versa, or wife, or si husband, kung sino man sa inyo may piyaw, or kung dalawa kayo, wife and husband, meron pong piyaw, pwede nyo bang hawakan? Since mag-asawa naman po kayo, at sabi nga nila kung ano yung pag-aari nyo, pag-aari na rin nila, di ba parang pinag-isa na kayo? So sa tingin ko naman, actually parang pwede naman po. Okay, since kung kasal na kayo at nagsasama na talaga kayo, at sabi nga nila kung ano yung pera mo, pera na rin niya, kung ano yung pera niya, pera niya nung isa, or vice versa. Okay, so pwede naman po kung gugustuhin nyo, ipahawak yung mga piyaw nyo sa inyong mga asawa, pero kung hihingin nyo po yung opinion ko, ito, opinion ko lang naman to ha, okay? Para sa akin, wag na lang po, okay? Pero kung gusto niyo ipahawak yung mga piyaw bracelet po ninyo sa inyong mga asawa or husband or wife or vice versa, kung yung wife po ninyo or yung husband po ninyo, parehas silang may piyaw bracelet at pwede nilang hawak-hawakan, parang pwede naman na po. Kasi asawa na po kayo eh. Mag-asawa na kayo, so parang pinag-isa na rin po kayo. Kung ano pa yung dumating na blessing sa kanya, parang blessing mo na rin. Kung on vice versa, ganun din. Kung ano po yung blessing niya doon sa kabila, pwede na rin po maging blessing nyo na rin. Kasi nga, pinag-isa na kayo. Okay? Pero kung hihingin nyo yung opinion ko, para sa akin, ang piyaw ko, hindi ko pwede ipahawak. Okay? Basta, kung ako may asawa, hindi ko papahawak to. Ang akin ay akin. Yun lang naman yung pananaw ko ha. Pero kung gusto nyo ipahawak, it's up to you. Wala naman pong masamang mangyayari. Kasi nga sabi nila, ano bang pwede mangyayari kapag hinawakan ng ibang tao yung piyaw? Lalo na kapag naritwalan. Pwede kasing yung swerte na mapupunta sa'yo, na dapat mapunta sa'yo, pwedeng mapunta doon sa taong yon kapag sino man yung nakahawak nun. May possibility, halimbawa, hinawakan ng mister nyo, or hinawakan ng wife po ninyo, yung piyaw po ninyo, may possibility na yung swerte na paparating sa inyo, o yung swerte na mahahagilap ng piyaw, ay pwedeng mapunta doon sa taong yon. May possibility. Pero kung handa naman kayo na mapunta yung swerte dun sa asawa nyo, edi okay lang, since asawa naman na kayo, pinag-isa na kayo ng Diyos,
Okay? Kung ano mo yung ari-arian nyo, pinag-isa nyo na. Kung ano man yung pera ni wife, pera na rin ni husband. Or kung ano naman yung pera ni husband, pera na rin ni wife. So sana po, naiintindihan nyo po yung ibig kong sabihin. So it's really up to you. Wala naman po masamang mangyayari kung ipahawak po ninyo ang inyong mga piyaw sa inyong mga asawa. Yun lang, maging get ready po kayo kung pwede yung swerte na mapunta sa inyo ay mapunta sa asawa ninyo. Kung kaya nyo tanggapin yon, then okay lang po. Pero ako, kung may asawa ko at hahawakan niya at mapupunta sa kanya yung swerte, no way. No, para sa akin, kung tatanungin niyo, this is my personal opinion. Kung hahawakan to ng asawa ko, no, hindi ko papayagan. Kasi gusto ko yung swerte sa akin nga. Diba? So, it's really up to you kung mapagbigay kayo. Ako kasi, gusto ko talaga yung sa akin lang. Sa akin lang talaga darating yung swerte. Okay? Kung gusto nyo, dapat bumili rin po kayo, husband and wife, may piyaw, at wag nyo na lang hawakan. Pwede rin naman po yun. Pero kung gusto nyo hawakan ng isa't isa, okay lang din yun. Wala naman din masama. Okay? Pero kung mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi ko po ma-advise yun. Halimbawa, si girlfriend may piyaw, hinawakan ni boyfriend, bawal yun. Kasi mag-jowa pa lang naman sila eh. Diba? So, hindi ko maire-recommend. Or kung sakali si boyfriend may piyaw, hinawakan ni girlfriend, hindi ko maire-recommend po yun. Kailangan po talaga mag-asawa. Nasa sa kanila na yon kung gusto nila ipahawak yung mga piyaw nila. Or hindi. Okay lang din po. Pero kung boyfriend, girlfriend, no! Hindi ko po maire-recommend yan. Okay? So, sana po, naintindihan nyo po yung ibig ko sabihin. Sana po, na-gets nyo yung ibig kong ipahiwating. Pero wala naman talaga masama yan kung mahawakan po ng mga asawa ninyo. Whether it's your husband or wife or vice versa. Kasi, hindi pa naman talaga 100%, sinasabi ko lang sa kanya, may posibilidad pa lang. May possibility na yung swerte mapunta doon sa nakahawak. Kaya ingatan nyo po talaga yung mga piyaw ninyo. Wag na wag nyo ipapahawak kahit sa ibang tao. Lalo na sa mga ibang tao, hindi nyo kakilala. Pag aksidenteng nakahawak, punasan lang, punasan. Pwede sa malinis na tela, kahit saan. Punasan nyo lang ng ganyan. Hindi nyo kailangan ng basang tela or basang tissue. Basta punasan nyo lang ng ganyan. Bare, parang gano'n. Ayan. Pupunasan nyo lang pag may nakahawak. Tapos, pag may nakahawak, after nyo punasan, himas-himasin nyo yung bracelet. Para ibig sabihin, kayo pa rin yung kinikilalang master ng piyaw. Kasi yung piyaw na yan, para po yung pet dragon, meron po siyang kinikilalang master, which is kayo. Kung sino man yung nagsusuot, kayo po yung kinikilala niyang master. So, sana hanggat maaari, wag ipahawak at lalong-lalo na wag ipapasuot sa ibang tao. Kasi yun ang mas matindi kapag minagsuot ng ibang tao. Yun po talaga ang napakalakas na posibilidad na malipat yung swerte na mahihigot ng piyaw bracelet. So sana po naintindihan niyo po ito. Maia-apply ko tong lahat ng mga sinabi ko ngayon, ina-apply po ito sa mga naritwalan na piyaw. Okay? Yung mga bumili sa akin, sa mga FB page ko, yung mga bumili na idan yan sa cleansing bowl at activation bell under your name and birthday. So, doon pa lang maa-apply yung mga bawal. Pero kung yung mga piyaw ninyo, hindi naman dumaan sa cleansing bowl at activation bell, then, wala po itong bisa. Pag sinabing wala po itong bisa, kahit hindi nyo nasundin yung mga bawal, okay lang. Kasi, wala naman talaga siyang bisa. Kasi hindi naman naidaan sa tamang proseso ng pagriritual. Okay? Ng ritual ng piyaw under the cleansing bowl and activation bell under your name and birthday ng owner. Okay? So, halimbawa, ito, na ritualan na to, under my name and birthday, so, dun pa lang maia-apply yung mga bawal. Bawal isuot ng ibang tao, bawal ipahawak ng ibang tao, bawal isuot kapag matutulog, bawal mabasa ng any kind of liquid substance. Kahit perfume, kahit alcohol, okay, bawal po. Pag aksidenteng nabasa, punasan lamang ng punasan ng tuyong tela po. Okay? Kapag minagsuot naman ng ibang tao, doon nyo palang ibababad sa asin or huhugasan nyo sa gripo, sa running water ng mga 5 to 10 minutes. And then punasan nyo ng punasan agad ng tuyong tela. And then isusuot nyo po. Ganun lang po yung mga remedyo. So sana po, nag-gets nyo at nakapulot po kayo ng mga aral, lalong-lalo na kung kayo po ay may mga piyaw bracelet, lalo na yung mga bumili sa akin na dumaan talaga sa cleansing bowl at activation bell, yun po yung mga dapat nyong tatandaan.
Okay? Kasi nga doon sa tanong na yun na pwede ba hawakan ng asawa, ng husband, or ng new wife. Okay? May punto naman yung tanong niya, kaya ginawan ko na siya ng vlog. Okay? So sana po nagustuhan niyo itong video na to at maraming salamat doon sa mga gusto mag-purchase. FB page ko po ang nag-iisang aking online store, ang Cosmic Gemstones. Kung ano po yung aking profile picture sa aking YouTube channel, yun din po yung profile picture ko sa aking FB page. Maraming salamat po again sa mga nakapag-purchase na at sa mga bibili ng mga iba't ibang klaseng Lucky Charm. Ando na po lahat, hindi lang piyaw, ang dami pong available na Lucky Charms. Araw-araw meron ako mga bagong items. Mag-scroll lang po kayo doon. Pag may mga tanong kayo sa price, screenshot nyo and then PM nyo po ako sa aking messenger. Cosmic Gemstones. Yun lamang po. Again, this is Linko Neserio. Cosmic Gemstones. Bye! Till the next video.